Isang welding machine, napakaganda ng pagkaluto, no? Pero bago po natin mapagana yan, ay ganito muna yung kanyang naging problema. Ito po pala ay pinadala sa atin, no, sa pamamagitan ng lalamove at nagmula sa Caloocan. At eto po, no, yung kanyang issue. Makikita natin nag-adjust tayo sa 73 ampere at nag-try tayo, no, na sumunog. Nakikita po natin na wala talagang reaksyon, no, kahit nakapiraso. At sinubukan nating isagad sa kanyang 350 ampere ay wala pa rin talaga. Ngayon po, ididetalye natin kung bakit ito nangyayari at kahit papaano ay magbigay tayo, no, ng kaunting idea kung paano natin ito maiiwasan. Ito pong ipapakita at sasabihin natin, no, ay hindi para sa technician, kundi ito po ay para lamang, no, sa ating mga welder na sana makapagbigay tayo ng kaunting idea kung paano nga ba nila ito maiingatan. Sa panimulang proseso, kailangan ko muna itong linisin para higit na makita ko kung anong pyesa, no, yung may sunog o yung may tama. Ito nga ang aking una nakita. Sa likurang bahagi ay nalusaw ang koneksyon na papunta sa resistor. Kaya naman po siya nalusaw ay nagkaroon ng shorted dahil sa pagputok nitong isang transistor. Mamaya po babanggitin natin kung ano yung pwedeng dahilan kung bakit pumutok itong ating transistor. Kaya nadamay po, no, ang linya na to na nakakapit dito sa ating rectifier. Umalas po yan dahil sa pagkakainit ng ating transistor at nasabayan pa ng pagputok nito. Ngayon po ay para magkaroon ka lang ng idea, no, kung halimbawa meron kang isang welding na sira, dito po ang gastos dito sa pyesa ay nasa 3 digit lamang. Pagdating naman po sa labor ay 3 digit din. Ngayon, pagpalagay na natin na 900 ang pyesa, 900 din ang labor. So, ibig sabihin ay gagastos ka lamang ng 1,800 pesos. Sa binanggit ko po ay makakatulong, no, para makapagdesisyon ka kung may sira kang welding, kung nais mo bang bumili na lang ng bago o ito ay gusto mo pang ipagawa. Ang presyo po at ang labor na ating nabanggit ay nakadepende sa yung technician at nakadepende, no, kung saan mo mabibili ang pyesa. At pwede po tayong bumili sa online, no, mura, pero pwede rin tayo na mapamura. At ngayon po sa parting ito ay tapos na nating matroubleshoot ito, na-confirm na rin natin, no, kung ano yung mga pyesa na ating papalitan at nalinis na rin natin itong ating PCB. Ang ginamit natin dito ay WD-40 at talaga naman mahusay, no, na gawing panglinis. Ngayon po itong kinakabit natin ay ito yung bago, no, na ating nabili. Dalawang chip diode na 60 ampere 200 volt. Ito ang isang diode natin, D60 B20. Ang 60 po ay ibig sabihin ampere at pagdating naman sa B20 200 volts po ang tinutukoy dito. Ngayon po ito naman ang pumutok, no, na transistor K40 T120. Ang ibig po sabihin ng 40 ay ampere. Sa 120 naman po ang tinutukoy dito ay 1200 volts, no. Ang ganitong ampere po ay compatible sa 250 ampere hanggang 350 ampere, no, na ating mga welding machine na IGBT. Ngayon po kung may idea ka naman, no, at nais mo naman na ikaw mismo ang gagawa sa sarili mong welding machine, ay iingatan lamang natin, no, na maiiwanan tayo ng tingga o hinang dito sa ating PCB. At kailangan bago natin isalpak ay masiguro natin, no, na talagang walang hinang na tumama, no, o naiwan sa pagitan ng ating mga pyesa. Dahil yun po kasi ay maaring magsimula ng panibagong shorted. Kita po natin ang aking hinihigpitan na yung aluminum mismo, no, yung rod na yan na papunta mismo sa handle ng ating welding. Yung tinatawag natin na positive at negative ay diyan po mismo nagsisimula, no, kung bakit nagkakaproblema ang ating mga welding. Dumarating po kasi sa pagkakataon na yan ay lumuluwag dahil minsan kapag tayo ay nagtatrabaho, no, at hindi maiiwasan na yung ating welding ay tatama kung saan-saan. Minsan ito ay nababagsak o kaya sa biyahe, no, kung saan man natin ito kinakarga. Kapag maluwag po kasi, no, ay iinit yung ating aluminum at direkta natatama sa ating transistor. Isang idea lang po, halimbawa nagwe-welding ka at hindi mo naman binabago, no, yung setting ng iyong amperahe at napansin mo na humihina o pawala-wala, lumalakas, no, yung sunog, pabago-bago. Yun po ang isa sa palatandaan, no, na maaaring may problema na o maaaring may maluwag sa iyong welding. Kaya maaari mo pong i-check para hindi na ito lumala. May isa rin pong dahilan, no, kung bakit nasisira ang ating welding. O kaya naman ay masasabi natin bakit hindi tumagal. Dahil po sa pagkakababad kapag tayo may ginagawa.